What's up, pagka-GB? This is your ultimate GB Girl video, and for today's video, bibisitahin ko ng pa-surpresa ang SB19. Nalaman ko na meron silang dance rehearsals. So, pupunta ko sila sa dance studio kasi baka napapagod na sila. Dadalan ko sila ng mga breads para naman ganahan sila sa pag-rehearse. Okay, let's go! Puntahan na natin ang SB19. Let's go! Ano gawin ko pag surpresa ko sa kanila? Hindi pala ako welcome dito sa dance studio at hindi nila ako kausapin. Mapapahiya ako. Siguro iiyak na lang ako. Pero sana naman kibuin nila ako na pagdating ko dyan, kahit hindi nila ina-expect, magiging happy sila na dumating ako. So, let's see. Halika na. Hi! Sino ka na? Hi! Actually, ikaw talaga yung pinunta ko dito kasi sa lahat mukhang ikaw ang gutom. Kaya nagdala ako ng pang-merienda mo. Kasi mukhang busog na busog silang lahat eh. Nagkakape ako. Yes! Naramdaman ko parang pagod na kayo kasi may dance rehearsals daw kayo today. Kaya sabi ko, dadalhin ko man sila ng konting makakain. Nagkakape si Pablo para may maidaw-daw man lang sila. So, SB19! Diba? Welcome. Diba? O kasi lang, ha? Nagulat ako. Ang ganda ng hair ko. Oh. Nagulat ako pag linggo ko sabi ko, si Justin ba to? Hoy! Okay, so... Nakakain ko ito. Makakain yan, totoo yan. Totoong tinapay yan. Meron ako mga iba't ibang uri ng bread para sa inyo, para makain nyo sa kalagitnaan ng rehearsals nyo. Ito ang SB19. Oh, SB19. Seryoso ba? Yes. 19 kasi siya na Spanish bread, kaya SB19. Yes. 19 na Spanish bread, kaya SB19. Ako ang nag-bake niyan. Oh, Diyos ko, nilagyan ko yun ng 7 herbs and the spices. bread nga. Oo. May palaman ba ito? Yes! Sama ng loob ang mga pinalaman ko dyan. Tingnan mo, sisakit ang mga check. Anong lasa? Parang niluto po ng tunay na bakerist. Oh, di ba? Tingnan mo, nakasmell si Justin, oh. Winner. Winner, di ba? Winner ang bread. Pasensya, galing kasi ako sa school today. Huh? Oo. Nag-cutting ako for you guys. As a fangirl, di ba yung ibang fangirls nag-legit? Mukha ba akong estudyante? Ang formal niyo buhay. Ayun ba? You look so good. I look so good, sabi ni Philip. Ganda mo ng tips niyo. Talaga ba? Ano bang size mo? Ay! Yan yung gusto ko marinig. Oh, actually, nag-iisip ako pupunta dito. Ano kayang pwede kong irigalo sa SB19? Kasi malaki yung utang na loob ko sa kanila. Ang dami nilang sinakripisyo para sa akin, lalong-lalo na sa magpasikat. Kaya sabi ko, I would like to make sure na sa Pasko, silang pinakamasaya. Nag-promote pa talaga ako ng kanta ko, no? Dahil gusto ko kayo ang pinakamasaya sa Pasko. Kaya nag-iisip ako, ano kayang pwede kong irigalo sa inyo? Kaya yung Instagram nyo, dinudot-dot-dot ko, tinitignan ko, ano ba mga suot nila, ano ba mga hilig nila? Kasi gusto ko magiging masaya kayo pag binigay ko yung regalo. Grabe naman po. Kaya expect something this Christmas. Grabe naman bahay na ano. Hindi. Meron akong regalo para sa inyo na ikasasaya ninyo. Bakit bilig? Gumawa ako ng pelikula na panonoorin natin ng sabay-sabay. Ay, wait lang. Anong oras ba rehearsal nyo? Actually, kinansel po namin para. Hoy, nakakahiya. Lagyan nyo to ng palaman. Ganito lang ba talaga tayo? Tatayo lang tayo? O meron tayo pwede? Halika po mga Nagpagawa po tayo sa sofa kanina lang. Wow, ang dami nyo namang in-invest para dito sa kunyari bigla ang pagkikita natin. Ganyan. Oy, para sa inyo to, kunin nyo na to. Ay, ayan. Maraming salamat po. Na-enjoy nyo na yung SB19. Nasaan ubos na yung 19 na piraso ng ng Spanish bread. Parang nakabos dito na. Ang liliit ng katawan pero lalakas kumain. Okay, magalala, meron pa. Yes! Ito nyo to. Alam mo kung anong klaseng tinapay yan? Empanada. Ensaymada. Special to. Ito ensaymapa. Hindi pwedeng pangkaraniwan na ipapakain ko sa inyo. Kailangan parang damit and custom made. Di ba, Rain? Ganon. Ensaymapa. Kasi nga, di ba, mapa yung theme song ng bago nating pelikula, yung And the Breadwinner is na napakaganda. Pag kinain niyo yan, tara. Alam mo yun ang tanong ko, anong lyrics? La, tara. Anong ibig sabihin? Mas malalim ba ang ibig sabihin ng la, tara sa Sharang Dara ni Donna Cruz? At saka Sharadak ni Mr. Disco? Actually, mas malalim po yung doobie-doobie. So, mas malungkot yung kumakanta ng dubi-dubi. Pero may meaning po yung Ano yung la, latara. tara? Wala po siyang meaning, pero yung feeling na binibigay. Kasi po yung lola ko dati na anak ko, parang pag pinapatulog kanya, parang hinihilig ka. Parang meron silang ginagawa. Tapos parang out of nowhere, parang pumasok yung melody na yun. Somehow, I feel like na nadidinig ko siya nung bata. Gusto nila kita.
La, tara, 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 tara. Hindi, actually, yung line lang na yun, kahit hindi mo naman ibig sabihin, nung pinasok yun dun sa teaser namin, nag-iba yung mood ng teaser. From comedy, biglang naging nakakayak. Yung laki-laking bagay nung tara na yun. Kaya, masarap yung ano. Tikman mo naman. Sige po, ako po. Inside mapa. Pag kinain nyo, hindi kayo maliligaw. Actually po, inakantay ko lang po na GPS pa rin po. May GPS yan. Justin, kumain ka naman. Pablo, Ano ko, isa na lang yata yun. Ayan, gusto mo bang tikman yan? Iyan ang bago kong binig. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Ano sa tingin mo yan? Mamon light ang tawag dyan. Siyempre kasi bago yung kanta nyo. Di ba? Mamon light. Bakit? Mamon lang. Sana alam mo yung title ng bago yung kanta. Mayroon na gets. Mamon light. Kung kakantahan mo itong Mamon light, paano ang kanta nitong Mamon light? Moonlight. Mamon light. Galing natin. Ito, tikman mo para sa'yo talaga ito. Ang alin? Ito. Pandesal? Ay, hindi ka pandesal. Pandistel ang Ay! Pandistel. Special para sa'yo yan. Talagang binake yan para sa inyong lahat. Well, anyway, kamusta kayo? Ano pinagdadaanan nila? Medyo ano kasi yun eh. Depende. Yan kaya ang una mong tanong sa akin nung nagkita tayo. Sabi niya, kamusta ka naman, Lumi? Kasi, okay naman. Pero sabi niya, nakakapagpahinga naman po ba kayo? Yung casual ako, grabe yung mga tanong ni ano, hindi, ang hirap sagutin. Di ba, yung mga, pag pinakinggan mo, ang simple lang ng tanong, nakakapagpahinga ka ba, kamusta ka ba? Minsan ang hirap sagutin. Minsan kasi parang yun lang din yung kailangan ng mga tao na paligid. Yung kamustahin mo sila. So ngayon, kamusta ba si Josh? Medyo ano lang, medyo... Okay lang yun pa. Ano, minsan po parang burnout, gano'n. Siguro. Sabi ko nga lagi is, minsan it's just a bad day but not a bad life. Yeah. So, ano lang, pagka hindi okay ngayon, bukas ulit, baka okay. At saka, valid yung burnout ha. Yung iba kasi akala ka na ang arte nito, konting kibot, burnout. Pero kung talaga na-burnout, you have to address that feeling, that situation, yung state mo yan, para makapagbigay ka rin ng pahinga sa sarili. Yeah. Pero ano yung emotion mo na nalalabas lalo yung artistry mo pag nararamdaman mo? Galit, bagot, saya, lungkot. Sa akin may pagkahalo-halo po minsan eh, pero mas naig yung ano, yung lungkot pag binabalikan ko yung past. Diba? At saka sabi nila mas madali daw talagang sumulat ng kantang malungkot kaysa sa mas masaya. Kasi pag masaya nagiging cheesy. Yeah, tama. Eh, sino yung mahilig sa inyo gumawa ng kantang malungkot? Lahat ba kayo? Actually, mga maganda po namin. Lahat. Personal experience ba yun? Meron pong mabigat na malungkot, meron namang malungkot kasi yan pinangyayari sa'yo. Pero you treat it as motivation. Justin, ikaw, ano namang emosyon mo nagpapalabas ng artistry? Pero ako po, personally, lungkot po. So, pag personal po, gusto or personal projects, umiira yung artistry ko pag malungkot po ako. Pero pag sa group projects, parang mas na-enjoy ko po talaga yung mga kalokohan, saya. Sino ang pinakamakulit? Yung makulit na mapang-asar? Yung pag nagre-rehearse magulo? To be honest, lahat po naman Lahat naman tayo. Hindi. Siguro depende po sa sitwasyon. Sino yung ma-physical na magulong? Yung ma-physical? Yung sa grupo yung mahilig magsundot ng puwet. Ako talaga kasi nung bata ako, nung nag-aaral ako, doon ako dumidikit sa barkada kung mahilig magsundot ng puwet. Kasi lahat na nagpipikong sa kanya, ako lang yung nag-i-enjoy talaga. Tapos yung minsan, biruin mo naman, lukuhin mo naman ako, hinahanap-hanap ko na rin. Sino yung pinakabastos sa inyo? Si Joy. Sino yung pinakapikon? Sige. Ako? Huwag mo sabihin baka mapikon. Sensitive. Yung sensitive. Pero sister. Pili ko ako. May time po dati, hindi ko sila pinansin for ilang months yun. Talaga? Hindi naman 6 Ang months. hirap doon na ilang months kayo nagpapansin na magkakatrabaho Opo, kayo. magkakatrabaho. Kasi kami sa Showtime, 15 years na kami hindi nagpapansin na niya. Pinaplastic ko lang talaga siya on air. Oo, kasi hindi ako masyadong kinakausap siya. Hindi ko nakakadistra ang pangit niya. Hindi ko ma-stand. No! Ay, sino na lang ang pinakamaraming opinion lagi? Josh. Ikaw. Pero okay naman sa inyo yun. Hindi. Siya yung unang-una.
buong puso, na may gano'n ka, ay, hindi po. Talaga, si Justin. Dahil opinion na po yan. Akala nyo lang po mabait yan, hindi mabait yan. Sino dito yung yung laging kawawa? Siguro si Pao. Example po, alam mo yung boto-boto pick, never po siya nanalo. Tapos pati yung di ba yung di mo mabuta tayo mga nagsushoot? Hindi mo mapulot na. Tinatry ko. Pero Kasi mas malalaki sila sa'yo. Kaya dapat hindi go up ang kinatawag, grow up yan. Pero masaya naman yung grupo nyo lagi. Yes po. As in fun, kali pa. Sobrang fun nga po, minsan nasusobrahan yan. Pero mas masaya po kami, parang gano'n naman. Pero hindi pala kayo naghahang lagi together. never. Yung lalabas together. Okay. May kanya-kanya po kaming trip eh. Feeling ko po, iba-iba talaga ng gusto. Pero may mga trip po kami together na masaya rin pong itry talaga. Pero Ano hindi yung po natin trip pwedeng na common ipilit. sa inyong lahat na, ito, pag itong trip na to, sama-sama kami rito. Performing po. Oh, stay. Actually, doon po kami nako-complete. I mean, doon po kami talaga yung pagka-work related. Doon po kami nako-complete talaga. Pero pagka outside of work, parang bibihira kahit po vacation. Pero mahal niyo naman ng isa't isa. Minsan kasi di ba magkaiba yung sa pagkarelasyon, minsan depende eh, mahal o yung relasyon, minsan yun. Pero sa amin siguro, ano naman. Feeling ko may love doon, di ba? Yung pag pinipili nila, di ba katulad sinabi, parang sa relasyon, di ba hindi naman lagi nakakakilig, pero pinipili kita. That's love. I love you guys. Alam mo, ang tagal na namin kayo napapanood, naririnig na yung pangalan niyo, parang ang tagal nyo rin sa, sa showbiz, ilang years na? Going 6 po. 6 years. 6 na. 6 na po pala. Sino yung nag-girlfriend sa inyo? Kasi di ba parang pag grupo kayo, tapos may pinangangalagaan kayong career, tapos parang ang hirap magka-jowa, ang hirap makipag-date. Actually. Paano yun? Ito, meron po kaming situation na bilang pa to eh. Kasi Yeah, training. Training. Tapos may girlfriend ko. Tapos parang, mag-girlfriend. Tapos parang, Parang reason po nila mag-focus sa Training. pero common kasi yun, di ba sa mga groups, may Yeah. group talaga mga rules. Umiyak ako kasi parang hindi naman dapat gano'n. Parang, Umiyak ako for him. parang kami nag-away din. You fought for it. Teka lang, kanino pa ito may buhok sa bibig ko? Kanino kayang buhok ko? Tingnan niyo muna kung ano. Kala ko galing ka pong showtime. Ikaw lang nagka-girlfriend, girlfriend sa inyong Hindi. Actually, before po mag-start ng SB19, meron jowa. Tapos parang isang araw nagising po siya na wala na daw po siyang love sa akin. Nung sinabi niya, nagising ako, wala na siyang love, wala na akong love for you. Sana sinabi mo, sana hindi ka na lang nagising. Pero yun po, feeling ko talaga, dumadaan yung mga ganong relationship para lang may matutunan. Nagka-girlfriend ka na ba, Justin? Nakailang girlfriends ka na, Justin? parang ano po ako, hindi ako makomit parang so parang merong mahabang parang kami pero hindi. MU. Situationship. Si Josh, nakailang girlfriends ka na? Sabi mo, stop. Butagal siya mag- one plus one. Ikaw okay, nakailan ka ng girlfriend? Feeling ko ito yung pinakamatinik sa babae. Hindi ko. Feeling ko lang, sa vibe ko lang, hindi. Ano po ako? Di po ako yung tipo man. Mas namamansin ng babae. So maglalaro lang tayo. Sikat kasi ito sa TikTok, yung suspect. Yung i-describe mo yung tao. Yeah. Pero sana yung description nyo dun sa tao, yung something na hindi pa namin masyadong alam. Sa una si Stel, si Justin Justin ang ang magsasabi. One. Ready ka na ba? Ready ka na ba? May masasabi ka na? May masasabi ka na? Parang may pagbabantay sa Ready ka na? May masasabi. Pina-pressure mo talaga Hindi, siya. mag-meeting kayo. Sige, mag-meeting kayo. Ay, parang ano ka lang. Parang tinabahan ka. Lumapakin ka. Sabi niya. Sabihin ako ano. Ay, sino magsasalita? Si Justin, ha? Gusto mo, ha? 1, 2, 3. Suspect! Pogi! Pero 3 oras mag-ayos! Ilang oras ba? 40 minutes na nga lang. Matagal talaga.
bakit ang tagal mo magayos? Buhok ka lang naman, tsaka kilay lang naman inaayos nyo. Matagal po akong maligo. Pero Ilang oras mag-ayos. ka maligo? Siguro mga 1.5 hours. Ba't ang tagal? Gano'n ka kadumi? Maligo ako sa banyo. Hindi Iba yung matagal ko ako sa banyo, so matagal ako maligo. Bakit ka matagal sa banyo? Matagal po akong maligo. Marami po akong ginagawa. Ano? Nag-breakdance. Ano ba ako sasayaw? Pero nag-expect ako ng something eh. Ano ba ito ba si Justin sa'yo? Mabait sila. O next, Justin, ikaw naman ang suspect. Si Ikaw Pablo naman ang magsasabi. Gee, sirain natin yan, Jazz. Sirain natin yan. Patay ka lang, boy. Tapos ka rin yung ka. Okay, game, 10 over 10. 10 over 10 agad. 10 over 10. Lakasan mo, Pablo. 1, 2, 3. Suspect! Malinis ang messenger chat, pero huwag nyo talaga yung Instagram chat. Sa IG siya nagkakala. Hindi kasi si Justin friend ko. So yung mga nag-a-approach sa kanya, ano niyo po yun? Siyempre sa IG talaga marami talaga nagme-message Aba, sa atin. marami. Sobrang random. From fans to casual, ano, Yeah. diba? Sinasagot mo? Messenger ako maraming fans. Sa GC. Mga picture. O, game na si Pablo na. Pablo na. Pero si Ken ang magsasabi kay Pablo, ha? Ang serious nila. Ang serious nila. Gusto talaga nilang sakta ng isa't isa. Aminin mo. Maganda yun. Approve kayo dun ha. Oy, approve Okay, kayo. approve sila, pero kanino nagaling yung thought? Kasi pag ito mga to nag-isip, corny yan. Walang thrill eh. Kaya sa akin walang thrill eh. Ganda to. So, ready? Again. 1, 2, 3. Suspect. Gumawa na part project ng tuloy. Gumawa na? Ay, project para sa babae? Oo. Di ko alam Wala siyang reaction! Anong nalaman? Ngayon lang. Ang dami mo alam sa lahat, ha? Ba't wala kang reaction? Ano in high school? Actually, hindi siya art project talaga. Mukha lang siyang art project. Kasi letter. Kaya nga po, ang bilis yung maglulat ng ganito eh. Sula. Tapos ang tawag lang namin, art project. Okay, Ken, it's your time. Isa lang po ba? Pwede 5? May idadagdag ka pa. Pero may napansin ako, Ate Vice. Pagdating kay Ken, naging active si John. Bigla siyang gumanon, no? Ganyan ang kasamang ugali nitong taong to. Gusto kong gumante. Ano yung naisip niyo? Ayusin niyo yan ha. Nakasalala yung kayo natin dyan pa. Okay na yun. Ano na naisip niyo yun? O kasi, nahihirapan sila kasi wala silang masama. Hindi nyo nahihirapan. Namimili kami ng the best kasi sobrang dami. Ikaw na, Ken. Game. 1, 2, 3, go. Suspect! Ang ganda ng forma, pero 3 linggo na yung suot. Aba, may sabihin pa ka. Alam niyo ba kasi? Ano? Explain ako. Okay, explain. Pagkawin ko sa bahay, may styler po kasi ako. So, every time na uwi ko sa bahay, lalagay ko lang po sa styler. Tapos, hindi ko siya nagtatapos. Kasi po, branded po lahat ng damit ko. May styler po ako. Rick Owens, Balenciaga, let's go. Picture! Ibig sabihin, Bumibili ako ng medyas. pinag-uusapan nila yung damit. Kaya nga po eh, feel ko na, Alam nila na feel ko na ilabas. iingit po sila sa akin. Actually, concerned kami sa health na. Okay, si Josh na. Yan na. Ito na ang aking kagustuhan. Let's go! Boom! Boom! O, bibigyan kita ng chance makaganti. Gusto mo ba ikaw magsalita dito? Opo, opo. Opo daw. Ako daw magsasalita. Sirain kita, boy. Nag-suggest na naman po ako ng game. So, kung masisira ang group, ito wala akong kinalaman. Sila po mga nag-decision no? Sa mga sasabihin May nila. mukha na dyan. Hey, let me cook, let me cook. Let's go! Asa ka na. Wala magsasabi
kay Josh. Total, so hindi naman talaga galing. Okay, Yan, game. shake it. 1, 2, 3, 1, go! 2, 3, go. Suspect. Umpisa pa lang ng araw, pero pagod na siya. Oh, makinig mo hindi. Bakit mo nasabi yun? Bakit nga ba, guys? Pagod ako. Grabe, dami kong ginagawa. Alas 4 na ako nakauwi. Okay, ikaw na masipag. Marami po kasi siya kanya, marami siyang sabihin. Sabi kong bawi ah. Dapat marami nga po siyang gig lately. Blessing naman yung kayo. Di ba, pre? Pero mo, nabitin ako kay Stel. Hindi masyadong mabigat yung sinabi niyo kay Stel. Gusto niyo bang bumawi? Parang mabigat. Ay! Baba. Stel, ulit ka. Sige, ulit. Ang gano'n mo sa'yo. Galing na sa akin, may bonus round ah. Uy! Grabe kayo talaga. O, isa pa to. Pag hindi natawa dyan, ha? Go, Justin. Sino magsasalita? Si Justin. 1, 2, 3, go! Dati ba, hindi kayo mukhang suspect? Nagkapera lang rin kayo. At least ako mukha lang kayo, amoy suspect. I like that. I like that. Ang saya. Happy ako kasi mukha nag-enjoy kayo. Kasi Sobra. most of the time, ako lang yung nag-enjoy. Pero mukha naman nag-enjoy kayo. Thank you guys Thank for you po. sharing. Nakakatuwa. Let's go. Hindi, at saka, pinaka-na-happy ako. This is the first time na nakita ko yung ganyan. Kasi di ba, pag nakikita ko kasi performers kayo, tapos tahimik lang Yes, naman po. kayo, hindi yung ganito yung talagang gaguhan levels. Na ang saya, ang normal. Thank you very much for being Thank you very po. genuine to me. This po. Very authentic. So- Parang gusto ko talaga maging friend niyo. Di Salamat. ba sinasabi ko sa iyo yan? Gusto ko kayo makakwentuhan din. Kasi, I remember the first time I met you guys in GGB, that was Yeah. starting Disney pa lang yun. Parang, I felt like you super adored me that time. Di ba gumawa pa nga kayo ng song for me? Tapos nung nakita niyo ako, parang ang saya-saya niyo na nandun kayo sa GGB. Ang saya-saya niyo na na-meet niyo ako. So, yung treatment ko sa akin, super na-appreciate. Salamat po. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa Magpasikat. Ang Yes, laking bagay nung ginawa niyo. Not just for my group, but for the audience. Yeah. Proud ako talaga doon. Proud ako dun sa ginawa natin. Yun yung yung kahit kailan nila mapanood, hindi siya maluluma. Yes. Tapos yung kanta niyo na salamat, pinayagan yung gamitin yung mapa sa I'm the Breadwinner. Yes. Thank you din po. Pinakulay niyo, tsaka binigyan niyo ng mas magandang kwento, yung kwento namin dahil sa kanta niyo. Are you guys breadwinner yourselves? Parang ganun. Kasi, for example, ako po, hindi po naman kami mayaman. Buong puso naman na magbibigay sa family, ganun. And I just want my family to have a life na hindi namin natatamasa noon. So, masarap makatulong and sobrang nakaka-proud sa sarili. Yung satisfaction na naibibigay sa iyo noon na makapag-provide ka sa parents mo, which is like, sila naman nag-provide sa'yo dati, pinapaaral ka, ganun. So, hindi naman yung parang may utang na loob ka. At But inubliga ka, hindi yes, ka ganun. hindi po. Actually po, ako po nag-ano sa kanila, bakit po kayo hindi nanghihingi sa akin? Tapos sabi nila nahihiya. So, sabi, ba't nahihiya? Kasi hindi po kasi kami magkasama ng parents ko nung bata pa po ako. So, na-meet ko lang po sila nung 2 years ago, something. So ikaw, gano'n ka nakatagal na breadwinner ng family ni Josh? To be honest, ever since po naging independent ako, ako na nagpo-provide po, nagpo-try. So dati kahit training po, nag-racket, buy and sell, mga ganun po talaga. Ever since nung naging successful naman po, nakakapag, parang ako na po talaga yung umaakot. Ang swerte na lang din natin na ngayon kaya na natin at mas may sobra, hindi na gano'n kabigat at ka-painful yung pagiging breadwinner. Yung pagiging breadwinner natin, parang pamamaraan na natin ng sharing. Yung parang isi-share ko sa inyo yung kung ano yung tinatamasa ko ngayon. Basta huwag lang yung sobra. Oo. Abuso, ganun. Yeah, ayaw Pero naman sa natin. totoo lang po, naman ako, parang iniisip ko siya as something na blessing pa rin na may napagkukunan ako lagi. Unlike before, na pag wala, tunga nga kami. Dilat ang mga mata namin na hindi kakain. Ngayon po parang thankful ako lagi na
may sobra. At saka ang bait ng Diyos kasi pag lalo sa mga times na nakakaramdam tayo ng burnout, He will find a way for us. Ikaw naman, ang sayo ng part mo na, yung, ikaw din, yung binigay mo na sa sarili mo na, ay, choice ko na to, tutulungan ako magpo-provide for my family. Opo. Parang kasi, growing up po kasi talagang nakita ko na yung hirap po ng parents ko, itaguyod kami magkakapatid. So, ginawa ko po yung lahat para makapag-provide. Until mabigyan po ako ng chance itong SB19. Tapos sabi ko, pagka naging successful ako as an artist, talagang doon ko po talaga gagawin yung best ko. And nung napanood ko nga po yung teaser po nung Breadwinner, nagusto ko po yung yung isang line yun na parang ikaw yung breadwinner, tapos parang bakit pagdating sa dulo ngayon, parang ikaw naman yung talunan. Actually, iniisip talaga siya ng lahat ng tao na, for example, ngayon, winning ka sa life mo. Paano pag dumating yung panahon na hindi na ikaw yung in demand? Paano pag dumating yung panahon na hindi ka na kailangan ng tao? Talunan ka na, parang same pa rin ba ng nararamdaman mo or natatanggap mong attention yung makukuha mo pag hindi ka na breadwinner. So, sometimes, mafe-feel talaga natin na parang pagod na ako, ayoko nang gawin to. But, babalik at babalik pa rin yung reason. Bakit mo sinimulan? So, very thankful na may ganitong klaseng blessings na dumating po sa amin na nakakapag-provide kami sa family and tuloy-tuloy. Sana wag pong mag-stop. And kung dumating man yung panahon na parang hindi na nga kami kailangan ng tao, hindi pa rin naman po kami titigil kasi yung dreams naman, it never stops. So, yun yung kasi, yung the sad reality of it. Ang saya pag nandun ka sa peak, pag nasa tuktok ka, di ba? Ang dami mong ini-enjoy, di ba? Yung finances, na-enjoy mo na yan, di ba? Mayroon ka ng pera, di ba? Tapos parang ang daming mabait sa'yo, ang daming nagmamahal sa'yo, ang daming mong kadikit, ang daming mong katuwang. Pero pag nawala yun, yung kakayahan mo sa pananalapi, yung ningning ng bituin mo, yung ingay ng pangalan mo, di ba? Ilan kaya yung matitira? Pero isa sa awa ng Diyos, yung mga minahal natin at pinag-share natin ng mga biyaya natin, hopefully, manatili sila hanggang sa dulo. Kayong dalawa, ang saya, di ba, sa punto ng buhay nyo ngayon, bukod sa nakakapag-share kayo, napo-provide nyo yung pangangailangan ng sarili nyo at higit pa. Ako personally, hindi ko masyadong mag-grasp yung full idea ng bedroom. Kasi yung kuya ko, sobrang dami na ito sa pagdating sa namin sa art. Kasi yung kapatid ko naman si Josue, natulog ko siya sa pagbawa ng music. So, masasabi ko na hindi ko po ma-acting, parang bedroom. But siguro, kami magkakapatid. Share kami doon sa bedroom. To help the family. Napakaswerte mo. Ang swerte nun di ba? Yung, kumbaga parang ikaw yung nasa gitna, kasi ikaw yung kumikita, ikaw yung nagpo-perform, pero ang daming nakaalalay sa'yo sa likod para mabuo yung posisyon mo na nandun. Parang lamesa, di ba na, ikaw yung square, nasa taas ka, nasa tuktok ka, pero hindi ka makagiging lamesa kung wala yung 4 na paa sa ilalim. Napakaswerte kung kumpleto ka. Kung ikaw yung lamesa sa tuktok, tapos may 4 na nakasuporta sa'yo sa ilalim. Kasi minsan, ikaw lahat, di ba? Ikaw na yung lamesa, ikaw pa yung nasa ilalim, di ba? Ikaw pa yung ilalagay sa lamesa. Tapos ang ending, ikaw din yung madumi pagkatapos. Wow. That's deep. Justin, anong naramdaman mo matapos yung mga sinabi mo sa kanya? Anong nararamdaman mo ngayon na may kasama kang sauce? Hindi naman sili ng 5 months. Grabe naman guys, hindi na ako immature. Pero breadwinner ka ba sa family mo ngayon? Bread lang po. Sabi ko, hindi in a way na parang I'm the only one who provides for them. Kasi po, parang before talagang family ko, they were able to provide for me talaga po. Pero siguro other than financial, yung nabigay ko po pinakamalaking tulong sa family namin is yung status ko po ngayon na nakikita ko rin yung buong family ko po na masaya because of And proud. what happened. Before ko kasi syempre, a lot of people parang iniisip na parang mayaman lang. Pero in reality, hindi ko talaga siya, may kaya lang, we can provide, we can give 3 times a day. Kamukha ka kasing mayaman. Pero parang ganun may na-expect ng tao na mag-start po kami. Pero reality, parang syempre nag-aaway pa rin yung family because of financial, nangungutang pa rin kami sa mga kamag-anak, ganyan. Tapos po siguro yung ngayon na na-feel ko na difference is ang saya namin ngayon sa pamilya ko compared before na stagnant po yung life namin
sa pamilya, sa bahay lang si mama, dati mag-aaya ng mag-mall, gano'n lang. Pero ngayon po, nakikita ko, even yung improves, kasi po yung mama ko may sakit po siya, scleroderma, tapos wala po yung lunas, walang cure po yung sasakit. Simula po nung nag-viral kami, hindi ko alam, hindi naman po ako doktor, pero nakita kong gano'n siya kasaya. And parang yung everyday na nakikita niya, pinapanood niya kami tsaka ni daddy kami sa TV, ganyan. Simula po nun, hindi ko nag-heal siya slowly po. Parang ngayon nakakalakad na siya. Ayun po. Ba't ako naiyak? Ayun po. Parang yun ko na-realize yung nabigay ko, hindi lang financial. Yeah. The happiness na proud po sila sa akin. And talagang bihira ko na po sila makita na mag-away. And even po yung mga kuya ko po, super happy din sila na everyday po yung mom ko na nagkakaroon siya ng bagong friends, lumalabas na siya on her own na dati hindi niya kaya kasi nga yung sakit niya and parang wala naman siya pupuntahan, kapit bahay lang. Pero ngayon po talaga super happy. Pero totoo yun na, yung happiness na binigay mo sa nanay mo, hindi man siya lubusang nakakagaling ng kung anong nararamdaman niya, pero nakakabawas yun ng mga sakit na nararamdaman niya. At somehow, nabibigyan niya, napapahaba mo ang buhay ng nanay mo sa kaligayahan na binibigay mo. Yung positivity na binibigay mo sa kanya, may magandang epekto rin sa kanyang pangangatawan at kalusugan. Yung positivity and happiness, hindi man siya can totally cure illnesses, mayroon siyang naidudulot na maganda sa mga nararamdaman ng mga tao. And the pride that you give your parents, your whole family, kayo din, feeling ko it goes to everyone na bukod sa mga pinansyal na tulong na nabibigay natin sa mga pamilya natin, yung kaligayahan na nabigay natin sa kanila dahil sa tagumpay, ang sarap nun na masaya sila para sa atin. Hindi lang tayo yung masaya. Hindi lang tayo yung may ipinagmamayabang for ourselves. Ipinagmamayabang din nila tayo. Yung karangalan na binigay ninyo sa inyong mga pamilya, yaman din kasi yun. Congratulations to all of you. At hindi man ako best friend niyo pa for now, pero as a Filipino, thank you very much for the pride. Thank you. And keep on winning for you, for your group, and for all of us. Thank you. We are very proud of you. We are Thank you. very happy for you. We are all rooting for you, and I am personally going to support you. Thank you po, Ate Vice. Maraming salamat po. So ayun, nagharutan, nagbungis-ngisan, nagbakulawan, nagpuksaan, nagtimbugan. Sa dulo, nagpakita ng mga puso nilang lahat. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayong lahat, lalong-lalo na yung mga 18 at saka lahat ng mga nanonood dito sa vlog natin. So, yun po. GV lang. Thank you very much. And the breadwinner is December 25. Sa Metro Manila Film Festival po, panoorin niyo po yan. At saka kung may time kayo, sana masamahan niyo kami sa premiere night. Kung may time lang, no pressure. SB19, I love you, thank you! GV lang!